Nakauwi na nga ang isa sa pinakamatinding kaaway nitong si Moira. Ito nga ang kapatid ni RJ na wala ring kagusto-gusto dito sa kay Moira. At matagal na niya itong pinag-iinitan, lalo na sa ginawa nung mapa sa kanya ang Apex ay basta na lamang siya ipinatapon sa labas ng Apex. Kinalatkan pa siya ng walang kaawa-awa sa mismong ospital nila. Alam na nga niya ang katotohanan na si Moira nga pala talaga ang may kasalanan sa naturang aksidente ni RJ ay hindi na niya mapapatawad ang bruha at gagawin niya ang lahat, mapaalis nga ang bruha sa kanilang pamilya dahil malaking salot nga ito sa pamilya ng mga Tanyag. Dahil batid nga ni Moira na isa din sa matinding kalaban niya at kokontra sa kanyang pagiging Tanyag, ito nga ang kapatid ni RJ ay gagawin niya ang lahat. Ngayong nasa kanya pa ang SPE ay gagawa siya ng paraan at may naiisip na naman siya. Sasamantalahin niya ang pagkakataon na hindi pa nga kinuha ni RJ ang naturang SPE. Mantala, dahil nga itong si Zoe ang nakasagot nung tumawag nga itong si Giselle sa kanyang kapatid, ay hindi niya ipaaabot ang mensahe niya sa kanyang tita Giselle. Ayaw niyang malaman ng kanyang daddy na nandoon na ang kanyang tita Giselle dahil siguradong isa din siya sa sisira ng kanilang pagsasama dahil wala din itong kaamor-amor sa kanya at maging sa kanyang mami. Natitiyak kasi ni Zoe na gagawa si Giselle ng paraan para lalong hindi makalapit nga itong si Moira sa kaniyang papa. Samantala, masayang nagpipiknik nga sa labas itong mag-amang si Annalyn at si RJ. Maya-maya pa nga hindi na nga nakatis ito nga si Zoe at sumali na rin sa kanilang moments kahit nalabag sa kanyang kalooban na makasama nga itong si Annalyn dahil sumasama ang loob niya kapag naging kasalo niya sa moments ng kanyang daddy, ito nga ang kanyang kapatid. Maya pa nga may dumaan na shooting star. Dito nga ay nagkaroon ng pagkakataon si Annalyn na mag-wish. Ang wish niya ay walang iba kundi sana magkasundo na sila ni Zoe. Yun lang ang kanyang pinakahiling. Samantalang ito naman si RJ, ang kanyang wish ay sana maging maayos ang kanyang pamilya at ang kanyang mga anak. Nagkakasundo at hindi nag-aaway-aaway. Subalit ito namang si Zoe na punong-puno ng pait ang katawan. Ang kanyang wish ay walang iba na sana daw huwag matupad ang wish nitong si Annalyn. Ganun siya kapait. Mapait pa sa ampalaya. Bahasa, hindi niya kayang maging masaya kahit nasa kanya ang kanyang daddy. Subalit alam naman niya ang katotohanan na hindi niya ito totoong tatay at nabubuhay lang siya sa mga kasinungalingan at puro acting lang ang kanyang ginagawa, pagpapanggap. At habang buhay kaya niya itong dadalhin? Kabilang banda, ito namang si Lynette ay labis lang nag-aalala kahit alam niya na nasa kanyang tatay ang kanyang anak. Hindi pa rin ito mapakali dahil nandoon nga nakatira si Zoe at anumang oras ay pwede itong umuwi. At natitiyak niya nga hindi maging madali kay Annalyn ang mga sandaling yon dahil maaaring yang itong si Zoe ay makaisip naman ng kademonyuhan dahil natutubuan ng inggit tuwing magkasama si Zoe at si RJ at si Annalyn. Di maiwasan ni Lynette na mag-isip ng masama dahil yun nga ang kanyang napapansin tuwing nang magkasama nga si Annalyn at si RJ. Lagi na lamang may nangyaring hindi maganda dahil tela hinimahad lang nga ang langit sa kanilang pagsasama. E naman itong si Josa ay sinabi kay Lynette na tigilan na ang pag-iisip ng hindi maganda at ipagdasal na lang na walang masamang mangyari kay Annalyn at kapiling naman niya ang kanyang tatay. At sigurado siyang protektahan naman siguro yun ni RJ sa oras na may mangyari.